Kung sa Pilipinas ay meron tayong malalaking amusement park kagaya ng Enchanted Kingdom at Star City, dito naman sa South Korea ay meron din. Isa sa pinakamalaking amusement park ay ang Seoul Land. Samahan nyo kaming maging bata ulit dito sa napaka-extreme na adventure. Tara, ako si Chad and this is my story here in South Korea. Annyeonghaseyo! To this video ay samahan niyo ulit kaming bumalik ng Seoul Grand Park para sa isa na namang adventure. Sabi ko nga, sobrang napakalawak ng park. Nung nakaraan ay sa zoo kami pumunta, ngayon naman ay sa Seoul Land. Hindi kasi namin ito napuntahan nung nakaraan kaya ngayon ay babalik kami para ma-experience ang mga rides na meron sa Seoul Land. Tara! Dito nga ulit kami sasakay ng subway sa May Ansan. Medyo maaga nga kaming umalis ngayon para sulit ang pagpunta. Kaya kami babalik ng Seoul Grand Park dahil naka-promo ang entrance sa Seoul Land. Halos nasa 50% ang discount compared sa regular price. And besides, minsan lang naman. Sabi ko nga lagi for experience lang. Ito din ang unang beses na makaka-experience ako sumakay sa mga rides na wala sa atin. Ang Seoul Land kasi ay isa sa pinakamalaking amusement park dito sa South Korea kung saan may mga iba't ibang rides na pwede mong sakyan. Kumbaga sa Pilipinas, ito ay may pagkakahawig sa Enchanted Kingdom at Star City. Ilang sandali pa ay nakasakay na din kami ng subway. Halos madaming ang pasahero ngayon dahil weekends kaya standing ovation muna. Madami pang station ang hihintuan ng tren bago kayo makarating ng Seoul Grand Park. Kagaya ng dati ay nasa 40 to 45 minutes lang ang biyahe. Nakarating din naman agad kami ng Seoul Grand Park. Madami ang tao kami nakakasabay since tanghali na din kami nakarating ng park. Kaya dagsa na ang mga tao. Ito kasi ang perfect location para mamasyal at magkaroon ng family bonding. Paglabas nga namin ng station ay kaagad na bumungad sa amin ang maraming tao. Halos iisa lang ang direksyon na patutunguhan. Sa paglalakad mo nga papunta sa entrance ng park ay marami ka ding makikitang nagtitinda sa gilid ng daan. May pagkain, mga laruan para sa mga bata at marami pang iba. Pag dito ka kasi sa labas bumili ay hindi masyadong kamahalan, unlike sa loob ay medyo mabigat na sa bulsa. Ganoon naman 'di ba? Sa mga nagtatanong kung magkano nga ba ang entrance fee dito, kapag sa Sukay pupunta ito ay nagkakahalaga ng 4,500 won. Kapag gusto mo namang sumakay sa elephant train, ito naman ay nagkakahalaga ng 2,000 won. At kapag gusto mo naman ma-experience ang skylifting, ito ay nagkakahalaga ng 10,000 won. Ganito nga pala kahaba ang pila sa pagsakay sa elephant train. Karamihan kasi dyan ay may mga dalang pagkain at mga bata. Ang iba naman ay naglalakad lang papunta sa gusto nilang puntahan dito sa Seoul Grand Park. Since sa Seoul Land kami pupunta ngayon kaya di na kami kumuha ng combo package. Kumuha lang kami ng ticket para sa elephant train. Ang Seoul Land kasi ay nasa unahan lang ng zoo. Ilang sandali pa ay nakarating na din kami ng Seoul Land. Sa labas pa lang ay agaw attention na ang napakagandang views. Madaming ang mga teenager ang pumupunta dito maliban sa mga bata. Karamihan pa nga ay nagko-cosplay para maka-discount sa entrance. Nung nakababa na nga kami ay kaagad namin tinignan kung magkano ang rate. Halos nagulat nga kami dahil ang laki ng entrance, medyo mabigat. Hindi na rin namin naabutan yung promotion na nakita namin dati. Napaatras nga kami at nagdadalawang isip pa kung tutuloy ba o hindi. Sabi nga ng isa kong kasama, nandito na rin daw kami kaya i-push na namin. Yung isa naman mag-aantay na lang daw siya sa labas. Sa huli ay tumuloy pa din kami. Mabuti na nga lang at may discount kapag foreigner kaya nakatipid din kami. Ang entrance dito for adult Korean citizen ay nasa 52,000 won. Pero since hindi naman kami Korean kaya ang rate namin ay nasa 33,000 won lang. Hindi ko na rin matandaan kung magkano ang rate sa mga teens at infants. Pagpasok nga namin sa loob ay talagang sasalubong sa amin ang napakagandang paligid. Parang nasa ibang planeta kami dahil ang dami mong pwedeng sakyan. Unlimited nga pala ang mga rides once na pumasok ka sa loob. Habang patagal nga ng patagal ay padami naman ng padami ang mga tao. Lahat mababakas mo sa mga mata nila na nag-i-enjoy nga talaga sila. Busog na busog nga din ang mga mata namin dahil syempre, ang daming bago sa paningin namin. Parang nga bumalik kami sa pagkabata dahil dito pa talaga kami namasyal. Wala naman sa edad yan as long as kaya pa sakyan lahat ng rides, diba? Dito nga kami unang sumakay, first time ko din makasakay dito as in. Nakakatakot. Dahil syempre paikot-ikotin ka hanggang sa ma-fall ka. Ay hindi pala. Sabi nga ng kasama ko, buwis buhay pa talaga ang sinakyan namin. Sino ba naman ang hindi babaliktad ang sikmura dahil sa paulit-ulit na paikot-ikot? Lahat na nga siguro ng santo matatawag mo pero ang saya sa pakiramdam kahit buwis buhay. Kahit maubos yung boses mo sa kakasigaw. Pero sa totoo, ayoko nang umulit pa.
Yung kasama ko nga after namin sumakay, tumaas ang dugo niya dahil nahilo daw siya. Sino ba naman ang hindi mahihilo? Ikaw ba naman paiikutin ka ng paiikutin? Pero overall masasabi kong sobrang sulit. After nga namin sumakay doon sa rides na yun ay mas minabuti na lang muna namin na magpahinga dahil halos nahilo nga kami. Nang makapagpahinga na kami ay nag-ikot-ikot na ulit kami. Naghanap ng susunod na sasakyan. Kaya pa naman ang mga thunders na may pagsabayan sa mga bagets. Sunod yun na sasakyan namin ay ang roller coaster na double loop. Parang mas challenging din ang rides na to. Pagpupunta ka nga pala dito, kailangan mahaba ang pasensya mo dahil ang haba ng pila, mabagal pa umusad. Halos nasa 30 to 40 minutes kang pipila bago ka makasakay. Tapos pag nakasakay ka na sa rides, nasa 3 minutes lang. Pero ayos lang dahil syempre minsan lang to. Hindi ko na nga pala na-videohan yung pagsakay namin sa roller coaster dahil baka mahulog yung phone ko. Pero masarap sa pakiramdam yung experience. Yung tipong hindi mo mayangat yung ulo mo dahil sa mabilis na takbo. Nakakatuwa nga para kayong mga bata. Tawa lang ng tawa. Kahit nakakatakot pero ganoon naman, di ba? Nakadalawang beses pa nga kaming sumakay ng roller coaster. Kahit sobrang haba ng pila ay ayos lang para daw sulit ang pagpunta namin dito. Nakakatuwa nga dahil hindi kami sumakay sa mga hindi nakakahilo na mga rides. Talagang extreme yung mga nasakyan namin. Buwis buhay malala. Grabe. Bilib din naman ako sa mga bata na hindi takot sa mga ganitong rides. Talagang nag-i-enjoy sila as in. Maliban sa mga nasakyan naming mga rides ay madami ka pang pwedeng sakyan dito. Halos lahat nga na nakikita natin sa mga amusement park ay meron din dito. Wala nga lang Ferris wheel. Pero sobrang sulit naman lalo na kung matyaga kang pipila lahat masasakyan mo. Kapag pagod ka naman sa mga rides ay meron naman pwedeng ikutan dito. Madami din magagandang views na pwedeng pang story. Kung nagugutom ka naman ay madami din mabibilhan dito, halos magkakadikit nga lang. Marami pang mga activities ang pwede mong gawin. At sabi nila mas maganda daw ang Solan kapag gabi dahil ang dami nagpe-perform na para sa mga bata. Idagdag mo pa yung mga agaw atensyon na pailaw sa gabi. Paniguradong mag-i-enjoy ka at pati na din ang mga bata. Minsan nakakamiss din maging bata no? Walang stress, walang problema. Malaya kang gawin lahat dahil wala kang hinahabol na oras. Dahil ang alam mo lang ay magpakasaya. Tama nga sila, hanggat bata ka pa, enjoyin mo ang buhay. Dahil pag tumanda ka na, hindi mo na mararanasan maging bata ulit. Anyong!